Kamusta po? Kamusta? Kamusta? Nung nakaraang linggo po, no, wala po tayo kasi medyo ah, may bagyo. And i-pray po no, na doon sa ating mga kapatiran ah, na medyo naapektuhan ng bagyo. I pray na okay na po ang lahat. Ano? Praise God. Hallelujah. So, kamusta po? Kamusta po yung mga galing sa bakasyon? Kamusta po yung magbabakasyon pa lang? Amen. Praise God. So, kamusta po? Kamusta po isang linggo? No? I pray na all is well. Amen? Sa ating po, lalo po sa ating spiritual pamumuhay. So, sige po. Ito po ang aking ibabahagi. Actually, nakaraan po sana, no? Sa ating Bible reading. Ito po sa Romans 16. Sige po, tayo po tayo. Basahin po natin Romans 16, yung buong chapter po. So medyo mahaba po to. So okay lang po, umagahin tayo. Hindi po. No? Sige, amen. Basahin po natin. Maganda po to. Sabi ko dito, no? Itinatagubilin ko sa inyo ang ating kapatid na si Phoebe, na isang tagapaglingkod na iglesia sa Cenchrea. Tanggapin ninyo siya alang-alang sa Panginoon, gaya ng narapat nating gawin bilang magkakapatid. Tulungan ninyo siya sa anumang, sige po, pangangailangan niya sapagkat marami siyang natulungan at ako'y isa sa mga iyon. 3? Sige po, hanggang 27 po yan, no? Ikamusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat sa kanila, pati na rin lahat ng iglesia ng mga hintil. Ikamusta rin ninyo ako sa iglesia na nagtitipon sa kanilang bahay. Ipaabot din ninyo ang aking pangumusta sa mahal kong kaibigang si Epeneto, na siyang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asia. Ikamusta ninyo ako kay Maria na matyagang naglingkod para sa inyo. Ikamusta ninyo ako sa aking mga kababayan kung sina Andronico at Juana na nakasama ko sa bilangguan. Sila ay kilala ng mga apostol na naunang naging Kristiyano kaysa sa akin. Ikamusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. Kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo at sa mga mahal kong kaibigan sa IC Stakis. Ikamusta din ninyo ako kay Apeles na subok ang katapatang kay Kristo sa pamilya ni Aristobulo, sa kababayan ko si Herodion at sa mga kapatid sa Panginoon sa sambayan ni Narciso. Gayun din kina Trifena at Trifosa na mga lingkod ng Panginoon at sa mahal kong kaibigang si Persida na tapat na naglingkod sa Panginoon. Binabati ko rin si Rufo na magiting na lingkod ng Panginoon at ang kanyang ina na para ko na ring ina. Gayun din sina Asincrito, Plegonte, Hermes, Patrobas, Hermas at sa mga kapatid na nakasama nila. Binabati ko rin sina Filologo, Julia, Nereo at ang kanyang kapatid na babae. Gayun din si Olimpas at sa lahat ng kapatid na kasama nila. Magbatihan kayo bilang magkakapatid kay Kristo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod para kay Kristo na Panginoon natin, kundi para sa pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Kahit na balitang-balita ang inyong pagkamasunurin kay Kristo, nais kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at maging mangmang sa mga bagay na masama. Ang Diyos ang bukal ng kapayapaan, malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesus. Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa, gayon din ng mga kababayan kong sina Lucio, Jason at Sosipatro. Akong si Tercio na tagasulat ng liham na ito ay bumabati rin sa inyo
sa pangalan ng Panginoon. Kinakamusta kayo ni Gaius na tinutuluyan ko. Sa bahay niya nagtitipon ang buong iglesia. Kinakamusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Quarto. Naway pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Sige po. 24, 25. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay ng inyong pananampalataya sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Jesucristo na pinapangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang nalihim sa loob ng mahabang panahon. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. At ngayon, sa pamamagitan ng Jesucristo, purihin natin ang isang Diyos, ang ganap na nakaunawa sa lahat ng bagay. Amen. Manalangin po tayo. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ay, may dakilang Diyos Ama. Purihin kayo, dakilain kayo. Ngayon, magpakailanman. Salamat, salamat dahil meron kami Diyos na hindi nagbabago. Panginoon, pabago-bago man ang panahon, ba't kayo, Lord, hindi kayo nagbabago inyong pag-iingat, inyong pag-ibig, yung paggabay, Panginoon, ay patuloy na pinaparanas nyo sa inyong mga anak. Ama, salamat sa pagbasa ng inyong pong salita. Lord, tonight, Father God, as we study your word sa last chapter ng Romans, patuloy na kami po yung nagpapakumbaba at lumalapit sa inyo, Holy Spirit. Give us a fresh revelation. Patuloy niyo po kami turuan. Maaaring ang chapter na ito ay puno ng mga pangalan. At halos dito hindi namin kilala. Pero Panginoon, kilala niyo po ito. At kami rin po sa gabing ito. Kilala niyo po kami. Kilala niyo ang buo naming pagkatao. At wala po kami maitatago sa inyo. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami paunawa yung mga bagay pa na hindi namin naunawaan as we study, Father God, your word sa Romans chapter 16. Ama, purihin po kayo. Lord, help us, Father God, yung unawa, yung revelation, Lord, ng karunungan, Lord, na aming tatanggapin mula sa inyo, Lord, ay nandun, Panginoon, na bukas kamay, Panginoon, na aming tatanggapin. At sa ganun, Panginoon, sa pagtanggap namin ito, hindi lang po ito, Panginoon, na magkaroon kami ng karunungan. Bagkus, Panginoon, magkaroon kami na mas lalo po namin kayo makilala at maunawaan. At Panginoon, ganoon din sa inyong salita, nawa sa amin ay makita sa aming buhay. Kaya mga Panginoon, purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Sige po, na po tayo. So Romans, no? Romans, sino po nakatapos ng Romans? Ang ganda po ng Romans, ano? Alam niyo po, no? The book of Romans, ito po, sinulat po ito ni Pablo, hindi pa siya nakakarating ng Rome. Sinulat niya po ito, no? Nasa, ano pa siya, nasa third missionary niya, nasa Corinthians, no? Nasa Corinthians siya ng mga panahon nito. At makikita natin dito mamaya, na nasa Corinto po talaga siya bago niya to sinusulat niya ito. At nandoon na sa Acts 19 o 18 nandoon na kung saan bago siya pumunta ng Jerusalem ay para ibigay yung mga nakolekta niyang pera na galing sa Macedonia para pantulong sa Jerusalem. At pagkatapos nga noon, pupunta na nga siya ng doon nahuhuli na siya at papunta na siya ng Rome. So ito po yun, naisulat na. So ito po, bago pa man maging Kristiyano si Paul, may mga churches na sa Rome. May mga churches na sa Roma. Kasi nga po, tawag dito, katulad na nabasa natin kanina, mamabalikan po natin, maaari ito, nung sa Acts chapter 2, ng after ng Pentecost, di po ba? Kasi nagpunta doon lahat ng mga ng mga Hudyo, may mga itong Roman po itong lugar na ito, Roman, ano po ito, cosmopolitan mix, po siya, mix po siya ng mga naninirahan, may purong Romano, Roman Jew, may mga mga alipin,
No, merong hindi alipin, babae, lalaki, something mga ganyan. So mix po yan, ano. Kasi alam naman natin yung panahon na yung Romans, marami po sinakop yan. Di ba po ba? So, yan, yung room na yan, so ayan yung pinaka-capital nila. So, halos lahat nandyan, ano. Yung mga nagninegosyo, yan, halos lahat nandyan. So, sa akin po, no, ito, naisulat ni Paul. So, si Paul sumulat sa mga taga-Roma kahit hindi pa siya nakakapunta. At ganun din naman, isinulatan niya yung mga churches po. Kung natatandaan po natin, di ba po, bahay-bahay, may mga churches. So, yun nga, no, yung pagpupulong sa bawat bahay. So, doon po natin malalaman na after ng Pentecost, yung mga tumanggap sa Panginoon, si Peter ay nagbahagi, so may mga nakakilala na at bumalik nga ng kanilang bayan niya. Isa nga siguro sa Roma at yan, no, yung nagkaroon nga ng mga churches. Ngayon si Paul, sinulatan niya ang Roma dahil kung babasahin niyo po itong Book of Rome, masyadong ano po ito yung theology. Kasi nandiyan po lahat ng issue. Kasi po ano po ito purong Gentile po kasi ito Purong Gentile. At the same time din naman kasi may mga Romanong Hudyo. So nandito lahat ng mga issue. Dito nabasa natin, di ba, ilan sa mga memory verse natin, ang lahat ay nagkasala, wala nakarating sa pamantayan ng Panginoon. Ayan po ba, alam niyo po ba yun? Di ba? Sa Romans 3, ganun din sa Romans 6. Di ba po ba, ano ba sa Romans 6? Romans 6:23, di ba po ba? Sige nga po, Romans 6:23, nakalimutan ko na. Romans 6:23. Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So ito isa sa mga paborito ko, Romans 10:19, no, ipapahayag na yung labi, si Kristo ay Diyos. So sa Romans 10:19, at ganun din, itong Book of Romans, malaking naging epekto nito sa akin bago ako naging Kristiyano. At nung may mga tinignan din akong mga tao, mga kilalang tao, ito rin Book of Rome ang naging inspirasyon nila. Isa na po dito ay si Martin Luther. Kung kilala niyo si Martin Luther, no, isa po siyang pari, no, ito pong Book of Rome, sinulat po ito sa mga Kristiyano po, Hindi po ito sinulat sa Roman Catholic. Hindi rin po ito sinulat para sa Pope. Sa mga Kristiyano po ito sinulat. Tanda po natin kasi alam natin, di ba, yung relihiyon na yun. Yun nga, Roman Catholic. So yun, no? Sa mga Kristiyano po ito sinulat. Nagkataon lang nasa Rome sila. So yun, si Martin Luther King, isa siyang pari, but nung nabasa niya sa, lalo po dito na sa Romans 1:16. Sa Romans 1:16, puntahan po natin. Sabi dito, ito yung tema ng book nito, na pagkakasulat ni Paul. Sa Romans 1:16, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita ng Panginoon. Tama? Hindi ko kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa mga Grego. Ito, 17. Dito nagbuksan ang kaunawaan ni Martin Luther King sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao at ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula. Sige po, English nga po natin, yung King James Version po, 17. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith. It is written, the just shall live by faith. Kasi po sa relihiyon pong ito, no, sa relihiyon, no, pinanggalingan natin, tayo ay naliligtas sa ating mga gawa. Pero nung nabasa po ito ni Martin Luther King, dito bumukas ang kanyang kaunawaan, no? The just shall live by faith. Parang katulad ni Abraham. Yung mga sinuunang tao na kung saan wala pa si Jesus Christ. Nabuhay sila sa pananampalataya dahil sa kanilang pananampalataya. So ganun dito nabuksan yung kaunawaan ni Martin Luther King kaya nagkaroon ng ano pa tawag doon? Reformation. Thank you, Pastora. The Great Reformation.
Tumiwalag siya at at marami na sumunod na pare. Isa diyan si yung nag-translate ng ating Bible sa English, si William Tyndale. Isa yan, no? Translate niya yung New Testament sa English, si William Tyndale. Dahil doon, dahil isa din yan, no? Isa din yan. Nabuksan kaunawayan diyan sa Romans 1:17. At the same time, diyan din na kung saan yung babae pala na sinasamba nila hindi dapat sambahin. At dahil doon na pinatay nila si William Tyndale, sinakal, at the same time sinunog. Ito si Martin Luther, ano po ito, sa German po ito, no? 'Yon. At marami po sumunod. Nagkaroon ng Great Reform, pastora? Reformation o Reformation, basta ganun nagkaroon, no? Nagkaroon ng tiwalagan sa malaking relihiyon na 'yan. Isa rin po si John Wesley. Yan. So kilala na po natin 'yan, Isa din malaki po ang naging inspirasyon o tawag dito pagpabago sa kanya nung mabasa niya po itong Romans. Ngayon din po sa akin din, pagdating po sa akin, Romans. Dito po ako nagsimula kung bakit ako nagbasa ng Bible. Kasi hirap na hirap ako magbasa ng Bible. No? Sabi ko, nung binigyan ako ng Bible, 2 years bago ko binasa. Sabi ko, babasahin ko siya. Siguro hindi ko pa kilala ganong Holy Spirit nun eh. Pag inudyukan talaga ako na gusto ko siyang basahin. Tapos ngayon, sa Saudi ako doon, attend. Yung pala yung faith, nagsisimula pala yun sa pakikinig. At nandito yun, sa Romans. Tama? Yun, doon nagsimula yun. So yun, nakinig. At yun nga, yung kabutihan ng Panginoon, yun. Doon ako na naginip. Pagka pang naginip ko, yun nga, I believe na ano ko na yun, na testimony ko na yun, na yun, naglalakad ako, tapos papunta ako sa isang bundok, na yun nga, kumbaga, doon ko nalaman, parang Israel style siya, kasi bundok na maraming bahay. Tapos yun nga, yung branch, yung puno. Pero isa po doon, may yung eksakto na kung saan ay, tawag dito, mismong yun ang napanaginipan ko. Punta po tayo sa Romans 11. Basahin ko lang po. Sa Romans 11, chapter 17. Romans 11, chapter 17. Sige po, Tagalog po natin. Yan. Kung pinutol ang isang sanga ng punong ulibo at ikaw na sanga ng ulibong ligaw ang dinugtong sa puno upang makibahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Sige po hanggang 24. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y may dugtong. Totoo yan. Pinutol sila dahil hindi sila sumasampalataya sa Diyos. At ikaw naman ay dinugtong dahil sumasampalataya ka sa Kanya. Kaya't huwag kang magmalaki. Sa halip ay matakot ka. Sapagkat kung ang tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya? Dito ay makikita natin ang kabutihan, kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Subalit, mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo may puputulin din. Ang mga Hudyo ay dinugtong niya muli. Yan. Ang mga Hudyo ay dinugtong niya muli sa puno kung sila ay sumasampalataya sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos. Kung ikaw na sangang galing sa ulibong ligaw ay dinugtong sa tunay na ulibo, kahit na salungat ang ganoon sa takbo ng kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito. Naginip po ako, alam niyo po yung grafting, yun po yung napanaginipan ko. No? Pinutol, idinugtong, sabi ko, tapos dun, yung napanaginipan ko, sabi ko, parang biblical yun eh. Sabi ko, basta biblical yan eh. Pag mga puno o tubig o ano man, sabi ko biblical yan. Doon po ako una nagbasa. So nagbasa po muna ako Matthew, John, Acts, hanggang dumating akong Romans. Hanggang nabasa ko ito. And the rest is history na po. Doon na po nagpatuloy. Sabi ko, naalala ko nga, kung tayo, isang Gentile, sa isang puno,
nandoon na tayo tumubo o nandoon na tayo tumubo sa isang puno, pinutol tayo. Dinugtong tayo sa orihinal na puno, sa mga Israelita o sa Diyos, ayun nga, sa mga pinili Panginoon, no? May pinutol doon dahil hindi sumasampalataya. Ikaw sa liga, ikaw na yung lugar mo, yung pinanggalingan mo, yung lahi mo, na hindi pinili ng Panginoon, pero kinuha ka, pinili ka, dinugtong ka doon, hindi po ba napakasarap nun? Napakasarap nun. Kaya, nung binasa ko rin ngayon, kung ikaw, naligaw na sanga, idinugtong ka sa orihinal na puno, at yung Panginoon natin, no, pinutol niya yung orihinal na sanga para lang maidugtong ka, maging seryoso ka. Kasi sabi ng Panginoon, hindi siya magdadalawang isip. Hindi niya panghihinayangan na putulin ka dyan dahil nakikinabang ka. Nakikinabang tayo sa hindi natin pinaghihirapan. At the same time, walang nakikita sa atin ng Panginoon. So hindi siya magdadalawang isip, puputulin ka ulit. Galing ka lang naman sa ligaw eh. Naunawaan po natin mga kapatid. Doon po nag-umpisa yun. Doon po nag-umpisa. And I pray, no, tayo din ganun. Kung tayo nakakilala sa Panginoon, tinanggap natin siya, sabi sa Romans 10:19, if we confess, di po ba ng ating bibig, siya ay Diyos, siya ay namatay, nabuhay, maliligtas tayo. Dahil yung pinapahayag ng labi, ano ko na po, sige, puntahan po natin. Kalimutan ko na yun. No? Romans 10, 10:9. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. At sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi. Sa gayon ay naliligtas. Naunawa na po natin mga kapatid. Kaya dito, nung binasa ko, sabi ko, nga no, dahil lang sa panaginip na yon, na isang sanga, pinutol, dinugtong sa isang puno, ano ba pinagkaiba? Parehas puno. Pero doon ako nagkaisip, sabi ko, parang biblical yun eh, kailangan kong basahin. At doon na po yun. No, at masasabi ko po itong Romans, no, malaking epekto talaga. Bakit lahat naman ng books eh, lahat naman. Pero dito po kasi ako nagsimula. No, kayo po sa buhay nyo, saan books po kayo na sinulat, sa mga sulat ng Panginoon, kayo una na inspired at nagpatuloy? And I believe, nawa meron. Amen po ba? Nawa meron. So yun po yung sa aking kwento. Sige po, balik na po tayo sa 16. So itong last chapter ng Romans 16, wala pong gaanong dito eh. Walang gaano kung saan sa mga previous verses, 1 to 15 or 14, na kung saan nandun yung theology, yung aral, yung doktrina, yung something, yung mga issue, na kung saan, lalo na sa chapter 9, yung galit ng Diyos, lalo na yung kaligtasan, yung faith. No, walang ganong issue dito. Kasi po dito, kung natatandaan po ninyo, puro pangalan. Pero alam niyo po, napakaganda ito kung anuhin po natin pag dinilay-nilayan. Sabi po dito, itinatagubilin ko sa inyo ang ating kapatid na si Phoebe, na isang tagapaglingkod ng iglesia sa Cenchrea. Cenchrea po, nasa ano po yan? Nasa Greece po yan, nasa Greece po yan. Parting east side ng Corinth, na kung saan port po iyan. Port, no? Yan, Cenchrea. Ngayon, si Paul po, nung sinusulat niya yung Romans, nasa Corinthos siya. Tapos ito po, no? Maaari, para sa akin po, maaari, dahil si Phoebe ay isang Kristiyano, isang leader, sa isang church, no? Sa iglesia, sa Cenchrea, at isa po siyang masabi natin yung businesswoman siya. Businesswoman kasi nga ba't siya pupunta ng Rome, no? Ang Rome po siya, sentro po siya ng kalakaran din. So yan po, no? Tinagubilin ko sa inyo ang ating kapatid si Phoebe na isang tagapaglingkod ng iglesia sa Cenchrea. 2, tanggapin ninyo siya alang-alang sa Panginoon gaya ng narapat nating gawin bilang magkakapatid.
tulungan ninyo siya sa anumang pangailangan niya sapagkat marami siyang natulungan at ako'y isa sa mga iyon. Amen. So ito po, alam niyo po, nung mga nakaraang yung mga preaching, si Pastor Dave, di ba po ba? Si Maria, si Martha, yung kay Pastor Negs, mga kababaihan di ba po ba? Sino po nagdala ng sulat? Si Phoebe, isang babae, from Greece to Romans. Babae nagdala. Karaniwan, sino po ba? Sino pinapadala ni Paul? Mga lalaki. Tito, Timoteo, at kung sino-sino pa. Pero ito si Phoebe. Dito po pinapakita ni Paul, no? Dito po pinapakita na kung saan ganun po yung value ng isang role ng isang babae sa isang iglesia. Napakahalaga po. Alam mo, katulad po sa natin, di ba, sa pagluluto. Imagine niyo po yun, yun nga, mga kapatiran, hindi ko nababanggitin yung pangalan po ninyo. Kilala na po kayo ng Panginoon. Di ba po ba? Sa kanilang pagpapagal, di ba po ba? Alam niyo po, masarap pag nakikinig ka, pag nandito ka. Pero sila nandoon. Although nakikinig din naman sila doon. Di ba po ba? Pero para naghahanda sila pagkain sa atin. So ito po, kita niyo po yun, nawa sa atin, I believe naman dito sa ating churches, maraming, ewan ko po, si Phoebe, kasi bakit Phoebe lang siya? Maaring sabihin natin na, kumbaga, kaparehas na rin siya ni Teacher Nenet. Nakusaga siguro yung mga anak, may mga pamilya na, kaya malaya siya na nagsiserve sa Panginoon, biro mo pupunta pa ng Rome, dadalhin niyang sulat. At the same time, siguro may business siya. No? So, yan po yan. Tapos sa 2 po, sa 3. Yan. Ikamusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus? For tinayaan nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay. At hindi lamang ako nagpapasalamat sa kanila, pati na rin lahat ng iglesia ng mga hintil. Priscilla at Aquila, sino po ba yan? Sino po ba? Ito naman mag-asawa. Mag-asawa, nagsiserve kay Lord sa church. At dito naman po sa atin, sa JCM family, marami po mga mag-asawa. Marami po mga mag-asawa na kung saan ay naglilingkod sa ating Panginoon. At napakasarap po nun. Amen po ba? Napakasarap po nun. Ito po si Priscilla Aquila, sabi po dyan, naging malaking bahagi po niyan kay Paul. Mabasa po natin yan, kahit di na po natin punta na sa Acts. Sa Acts 18, na kung saan nakilala ni Paul yan, nung panahon nun sa Roma, sige, pupuntahan po natin Acts 18 para malaman po. Acts 18:1. Acts 18, yan. Pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas, nagpunta sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila. Sige po. Si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto, karating pa lamang ito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma, nakipagkita sa kanila. Ito po, yung mag-asawang ito, nandun sa Roma, may business po yan, kasi kaparehas po ng trabaho ni Paul na tent maker. No? So, pinalaya sila, yung mga Hudyo, doon sa Rome, kasi nga, ewan ko, anong issue po, pinalaya sila. So, dito sila nagtagpo sila dyan ni Paul. Kasama po yan, kasama po ni Paul. At the same time, ito pong mag-asawa na to, nakikita niyo po dito, sige, balik po tayo sa sa Romans 16:3. Sabi po doon, yan, at dahil Romans 16, itinayaan nila, sige po, okay na po yan, itinayaan nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay at hindi lamang ako ang nagpapasalamat. So, yun po, mag-asawa po, Sino pa po tinulungan nila? Si Apollo. Si Apollo po, di ba po ba? Isa po siyang, sabihin natin, nandoon na nangangaral na siya, pero kulang pa yung kanyang kakulangan na kung saan ang alam niya lang, yung pagbabaptize, yung sa water, kay John the Baptist. So, tinuruan sila nito mag-asawa na ito. At yung sabihin natin, yung ministry na mag-asawang ito, sabihin natin, ano tawag dito? Missionary sila, but private, Private lang sila. Kasi kumbaga parang
one-to-one lang sila, face-to-face. Hindi po sila preacher na katulad ni Paul, ni na Apollos, na po ba na nandun sa sinagog at nangangaral. At I pray po, I pray na mas dumami pa ang Priscilla and Aquila dito po sa church na nagsiserve sa JCM Church sa ating Panginoon. Amen po ba? Agree po ba kayo? Dito po sa mga binata, sa mga kadalagahan, kung paano kayo ngayon, mga nasa ministry, I pray, kung kayo'y na darating na yung time na yun, na kayo mag-aasawa, nawa maging ganito rin, Priscilla at Aquila. Itinaya nila ang kanilang buhay. Kita niyo po, itinaya nila ang kanilang buhay. Para lang mapalaganap ang salita ng Panginoon. Amen po ba? So, makikita nyo dito yung kahalagahan po din talaga ng babae. Kita nyo po, inuna yung pangalan ni Priscilla kaysa kay Aquila. Sige po sa 5. Sige po, dire-diretso na po natin yan. Ikamusta rin ninyo ako sa iglesia ng nagtitipon sa kanilang bahay. Kita nyo po, kahit sa bahay po nila. Noong mga panahon po noon, yung mga church po nasa bahay-bahay lang. Sa Saudi, ganun po eh. Sa Saudi, bahay-bahay lang. Kasi nga po, siyempre, Muslim country yun, talagang hindi pa pwede. Pero, alam nyo po yun, dito rin po, kita nyo po, ano ko lang po, yung revelation ng Panginoon, kita nyo po bahay-bahay. Marami po yan. Kung babasahin po natin, iba po ba, bahay-bahay, gada bahay. Sabi ni Paul, kamusta nyo ako, naingan sa mga iglesia dyan sa bahay, yung ganyan. Kita mo, simpleng bahay lang po yun, may nagtitipon. Nagtitipon po sa bahay-bahay. Kamusta po yung bahay nyo? Paano po ba siya paano po siya nagagamit? Kamusta po bahay nyo? Di ba po ba, minsan na-share ko, kahit ang bahay nyo ay barong-barong. Pero pag may nagtitipon doon, sabi ng Panginoon, 2, 3 nagtitipon, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. Kamusta po mga bahay nyo? Andan, ang dahil magagarang appliances, lahat kompleto. Pero baka naman po hindi ang Diyos nating sinasamba ang nagahari doon. Baka iba naman po nagahari. Galit, unforgiveness, hatred. Di bali, wala. Kung gaano kaganda yung bahay po natin. Amen po. Dito po sina Priscilla, hindi lang po yung pagiging servant po, pati yung tahanan nila. Pati po yung tahanan nila. Ipaabot din niyo ang aking pangamusta sa mahal kong, sige po, kaibigang si Epipanto na siyang una sumampalataya kay Kristo doon sa Asia. Epenito, hindi natin gaano kilala yan. Pero sabi diyan, na siyang unang sumampalataya kay Kristo, doon sa Asia. So, ibig sabihin po, nung time ng Pentecost, sa Acts chapter 2, ito po yun, si Epenito. Para po sa akin, Para po sa akin. So, nung nandoon, nabaptize siya, nakilala niya, tinanggap niya ating Panginoon Kristo, bumalik uli siya ng Asia. So, ito po yun, si Epenito. So, ayan. Ayan po yung mga pangkaraniwang pangalan, hindi natin kilala eh. Amen? Sige po, next. Kamusta ninyo ako kay Maria na matyagang naglilingkod para sa inyo? So, maraming Maria, hindi po natin alam yan. Pero nandun, matyagang naglilingkod para sa inyo. Praise God po sa mga kababaihan, sa mga nanay, na nandoon na hindi napapagod maglingkod. Ganun po sa mga kababaihan. Basta lahat po ng kababaihan po na hindi napapagod maglingkod. Doon po sa iba pong kababaihan na wala pa po yata ministry. I believe it's about time na. Ayan po ba? Sino po ba yung mga pangkaraniwan? Alam niyo po, pagbabasahin niyo po ito, ang dami puro babae. Puro babae. Pero hindi natin siya dito lang natin siya narinig. Pero kita niyo po yun, kung paano itinataas ni Paul. Amen? Kamusta ninyo ako kay Maria na matyaga naglilingkod para sa inyo? Ikamusta ninyo ako, simple 7. Kamusta niyo ako sa kakabayan kong sina Andronico at Hunya, na nakasama ko sa bilangguan, sila ay kilala ng mga apostol, na nauna akong naging Kristiyano kaysa akin. Ito po, nakasama sa bilangguan.
nakasama sa bilingguan, naging nakasama ni Paul. Kung sino man po ito, no, praise God. Pero ito nga po, kilala ng mga apostol na naunang, so ibig sabihin, kilala ito ni na Peter, kilala ito ni na John, ni na James, no, ng mga unang apostol, bago pa si Paul. Amen? Sige po, ano na ba? 8. Kamusta na ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa mahal kong si kaibigan si Stakis. 10. Ikamusta din ninyo ako. Yung bawat tao po na ito, na binabanggit po natin, hindi lang po ito isang lugar. Sulat po ito ni Paul, Romans po, no, para ikalat doon sa buong Roma. Hindi lang po ito sa isang church, Hindi lang po ito sa isang church, mga kapatid. Ikamusta din ninyo ako kay Apeles na subok ang katapatan kay Kristo. Kita niyo po yun? Sa pamilya na Aristobulo, isang pamilya. Napakasarap po, no? Pag isang pamilya, nagsiserve kay Lord, sumasamba sa Panginoon. Kamusta po pamilya po natin? Kamusta po? Sa kababayan ko si Herodion at sa mga kapatid sa Panginoon, sambahayan Narciso. Sambahayan, Narciso. Sino Narciso to? Pero sambahayan. Isang bahay na naman, isang pamilya. Gayun din kina Trefina at Triposa, babae po ito. Baka sabihin natin, baka kambal pa to kasi parehas Trefina at Trifosa na mga lingkod ng Panginoon. At sa mahal kong kaibigang si Persida na tapat na naglingkod sa Panginoon. Tapat. Ibig sabihin po, no, dumarating yung time talaga na na sabihin natin persecution, trials, problem, o ano pa man, pero nandoon, tapat pa rin siya naglilingkod. Amen? May mga tapat pa po ba sa Panginoon? Sino po ba tapat sa Panginoon? Tapat sa naglingkod sa Panginoon. Sige po, 13. Binabati ko rin si Rufo na magiting na lingkod ng Panginoon at ang kanyang ina na para ko na rin ina. Amen. So ito po, parang ina na rin ni Pablo, yung ina ni Rufo, kung sino man Rufo po ito. No? Alam niyo po, ako po, masasabi ko, halos lahat naman tayo masasabi nating mayaman po tayo, lalo po, ako, napakayaman ko sa ina, dahil marami akong nanay. No? Bukod sa nanay ko, nanay ng asawa ko, di ba? Yung mga dito, mga pwede kong tawaging nanay. Amen po? So yun, ito po yung sinasabi po dito ni Paul, Kita niyo po, at ang kanyang ina na para ko na rin ina. So, ibig sabihin, matanda na to, pero nandoon, naglilingkod pa rin sa Panginoon, hindi siya napapagod. Gayun din sina Asyncrito, Phlegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, at sa mga kapatid na kasama nila. Binabati ko rin sina Filologo, Julia, Nerio, at kanyang kapatid na babae. Gayun din si Olimpas sa lahat ng kapatid na kasama nila. Puro pangalan. Pero kilala ng Panginoon. Tayo po ba? Kilala tayo ng Panginoon? Napakasakit po, Lord, kilala kita. Baka naman pagdating natin doon, hindi kita kilala. Ito po, kilala lahat ng Panginoon. Ang daming pangalan, no? Sige po, ano sunod? Magbatean kayo bilang magkakapatid kay Kristo na banal na halik. Binabati kayo lahat ng mga iglesia. Sa banal na halik, maaari po kalal po doon po sa Middle East po, no? Noon po sa Saudi Arabia, so meron po doon mga beso-beso, so ganun lang po sila mag-greet, no? Kahit minsan sa gitna ng kalsada, alam niyo po yun, sa gitna ng intersection, alam niyo po yun, yung sasakyan, magkikita yung matagal din, nagkita yung matagal nang hindi magkaibigan. Yung magkaibigan na matagal na hindi nagkita, kasi sa gitna ng kalsada, nag-cause ng traffic, bumaba, tapos nagbeso-beso lang. Ako, na-experience ko po yan, grabe. Ganun po sila, So yun, para sa akin po, hindi ko po alam kung meron pong yan si Pastor Nex, itong banal na halik. Ewan ko po, banal na halik, Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ito na, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga nagkakampi-kampi at sanhi na pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa mga aral na tinanggap ninyo, iwasan ninyo sila. Paano ba natin nakikita ito? Na itong gumagawa ng dibisyon.
Paano ba natin nakikita? May naintagbo ba ito? May nakasulat ba? Gumagawa ako ng division. Hindi. Dahil kahit sila, hindi nila nakikita. Kahit sila, hindi nila nakikita na sila'y gumagawa na pala ng division. Amen? So ano po ba, yun nga, saan po ba yan? 17, sige po, balikan po natin ulit. So ito, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo. So mag-ingat, maging wise, no? Sa mga pasimuno, no? Sige po, 18. Ang mga taong gayon ay naglilingkod para kay Kristo. Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod para kay Kristo na Panginoon natin, kundi para sa pansariling hangarin. Niligaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan kaakit-akit at matamis na pangusap. Sige po, sabi diyan, nililigaw nila ang mga may mahinang, sige po, mahinang pag-iisip. Baka yung kanilang faith, mga sabihin natin, bagong mananampalataya pa lang. Yan yung mga madaling mailigaw Alam niyo po, no, isa po ito sa natutunan ko sa Panginoon. Ito pong word, ito pong Bible, hindi po ito ibinigay sa atin para lang magkaroon tayo ng impormasyon. Hindi po. Ito ay buhay. Ibinigay po sa atin ito para tayo ay matransform. Ito po minsan kasi, alam niyo po yun, may iba po kasi sobrang alam niyo, marunong na sa Bible, akala niya alam niya na ang lahat. Ganun Kaya minsan, tutulig sa inyo na, yung nagsasalita dito, yung leader niya, yung namumuno niya, tutulig sa inyo na, ay hindi ganun. Hindi ganyan yun. Alam niyo po, isa po ito sa mga sa akin Nung una, isang mystery sa akin, no? Bakit yung mga Kristiyano, ang daming pangalan? Ang pangalan ng church, no, ang dami. Bawa, JCM, isang church na ganito, ang dami. Tapos magkakaiba sila ng kanilang doktrina o paniniwala. Pero may isang Diyos lang na sinasamba. Doon ko lang sabi ba't ganun? No? Maaari, they are united, yung mga churches na to, united na mayroong isang Diyos, pero may mga diversity. Kaya minsan, napupulaan tuloy tayo ng mga Kristiyano. Kasi yung revelation, hindi ko po alam bakit ganun yung revelation sa kanya, yung revelation sa akin. Bakit minsan hindi nagtutugma? Yun po, no? Hindi ko mamaya, tanong kay Pastor Negs. May mga ganon. So bakit? Kaya yung iba tuloy, sumasalungat. Amen po. Kaya sabi doon mag-ingat kayo dahil liligaw nila ang mga mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Kapatid, pag ikaw ay hindi nagbabasa ng Bible at ganon din hindi ka nagme-meditate, no? Kung ikaw ay tinatamad magbasa, tinatamad ka mag-meditate, umattend ka ng Bible study, umattend ka ng prayer meeting, umattend ka ng fellowship. Sa ganun ka pamaraanan, may encourage ka. Yung apoy na yan, na maliit niya yan, lalaki yan. Pagkasama mo yung mga pulong na mga tawag dito, uling na nagliliyab. Amen po, naunawa po natin. So ito po, hindi na po ito nakapagtaka dahil po sa Acts 20, ito na rin po yung pinakausap ni Paul. Acts 20 po. Puntahan natin sa Acts 20. Acts 20. Ayan, Acts 20:28. Acts 20, ayan. Sabi dito, no? Ito yung tagubili niya bago siya umalis. No? Hanggang 31. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Ito po yun. At ang buong kawan sapagkat sila inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos, Panginoon. Ba't parang kulang, no? Na kanyang tinubos sa pamagitan ng dugo ng kanyang anak. Sige po, 29. Alam kong pagkalis ko ay magsisipasok ang mga bangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ng kawan. Saan ba ito mga galing? Sa labas? Hindi. Mula rin sa inyong may lilitaw ng mga tao magsasalita
ng kasinungalingan upang makikaya at sumunod sa kanilang mga alagad. Nasa loob din po. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo na araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko sa inyo. Amen. So ito po, no? I hope yung ating po mga natutunan, hindi po mawala ng kabuluhan. Baka mamaya may mga katabi po kayo dyan. Ay, hindi ganyan, hindi ganyan yung ano. Mali yan sinasabi ni Pastor, halika dito. Ito yung ibig sabihin nito. Amen? So ngayon po, kung halimbawa, nakarinig kayo doon at medyo salungat, edi, kausapin niyo si Pastor. Pastor, bakit ganun sinabi nung ano? Para yatang magkaiba. Para maliwanagan po tayo. Amen? Para hindi po tayo tuluyang maligaw. No? Kaya anong sabi doon sa 17? Ano yung unang ano doon? Sinabi, balik tayo. Romans 16:17. Ay, mga kapatid, nagkausap sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno, nagkakampi-kampi. Yan. Division. Nagkakaroon na ng grupo-grupo. Alam niyo po, hindi po maganda yan. Grupo-grupo. Kagrupo ko si ito, kagrupo ko yun. Ay, dito ako sa ministering ito. Diyan ka. Ibang grupo ka. Diyan ka sa ministry mo, dito ako sa ministry ko, magkaiba tayong grupo. Ganun po ba? Sa bahagi ng ano? Ganun po ba dapat sa church? Ganun po ba mga kapatid? Diyan ka sa media, taga-media ka lang. Dito kami. Ganun po ba yun? Ganun po ba yung mga kapatid? Ayun sabi, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi na pagtalikod dahil sa pagsalungat nila. Amen? So sige po, 18. Sige po, 19. Kahit na balitang-balita ang inyong pagkamasunurin kay Kristo, nais kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at maging mangmang sa mga bagay na masama. Amen. So ito po, sa bungad pa lang ng Romans chapter 1, sinabi na doon na kilalang kilala yung mga tao, yung mga churches po sa Rome, na yung kanilang pananampalataya. Kaya ganyan ang pagkakasabi dito ni Paul. Sabi diyan, nais kong maging matalino. Kita niya po, matalino. Yung katalinuhan na po ito, hindi po ito magagaling, magkakaroon tayo basta-basta po na ito. Ibibigay po ito sa atin ng ating Panginoon, ng Holy Spirit. Pag nandoon na i-desire po natin, maging matalino po tayo. Maging matalino sa bawat desisyon. Amen po? At maging mangmang sa mga bagay na masama. So alam naman natin, pag yung mga masama ng bagay, wag na lang po natin, alam niyo po yung, alam mo na yung magiging resulta, di ba po ba? Kahit, alam mo na yung magiging resulta wag mo nang gawin. Ayan po ba? So yun po yun Sige po, 20. So yun po maging mangmang po sige, balik po natin. Nanuli si Lord. Sabi diyan, maging matalino tungkol sa mga bagay na mabuti, at maging mangmang sa mga bagay na masama. So, ayan po, kung halimbawa lang po sa isang mag-asawa, alam mo na, merong sa lalaki, merong isang kapitbahay na medyo nagpapapansin. Yan. So, alam mo na kahihinat na yan So, maging mangmang ka na dyan sa bagay na yan. Wag mo nang pasukin yan, mga kapatid. Wag na natin pasukin. Alam na natin na ayayain ka sa isang kasiyahan, inuman na matagal mo nang hindi ginagawa, tapos ito babalikan mo pa. Huwag mo nang balikan kasi alam mo naman na Amen po ba? Sige po, ano ba yan? 20, yan. Ang Diyos ang bukal ng kapayapaan. Amen. Malapit na niya. Ito po, ang Diyos ang bukal ng kapayapaan. So, tunay po naman dapat po sa isang church, ang church, merong truth. Pangalawa, unity. Dapat dyan po tayo nagkakaisa. Doon sa unity. Sa truth na yon. Ano ba yung katotohanan? Pag magkaiba po tayo ng pananaw doon sa katotohanan, hindi po talaga tayo magkakaisa. Amen? Kailangan nagkakaisa tayo sa katotohanan. At sino ba yung katotohanan? Ano yung katotohanan? Doon dapat tayo nagkakaisa sa katotohanan. Amen? Sa isang Kristiyano po, ito lang po yung natutunan ko. Sa isang Kristiyano, para sa akin lang po
Yung fundamentals na meron ka dapat isang Kristiyano, una ay alam mo na meron Diyos. Tama po ba? Alam mo, dapat meron Diyos. Pangalawa, alam mo na siya ay nagsasalita. Tama po ba? Pangatlo, para po sa akin, ewan ko po sa inyo. Pangatlo, kasi ito po yung aking natutunan. No? Kasi po, nung una sabi ko noon, alam ko may Diyos pero hindi kita kilala. Sabi ko, magpakilala ka sa akin, susunod ako sa iyo. Mahihirapan ako pero susunod ako sa iyo. So, nagpakilala siya, may Diyos nga. At nagsasalita siya. At ngayon, nagsasalita siya. Dapat din alam natin yung salita. Mga kapatid, totoo ang Diyos, nagsasalita siya sa pamamagitan nito. Pero dapat alam natin yung kanyang salita. Alam natin dapat yung kanyang salita. Amen? Nasa ganun hindi tayo maligaw. Amen po ba? Sige po, 21. Binabati kayo, ito na naman po, pangalan. Binabati kayo ni Timoteo na ay kamanggagawa, gayon din ang mga kabayan kong... Sige po, 20 po muna. 20 po. May nakalimutan. Ayan po. Ang Diyos na bukal ng kapayapaan, malapit na niya pasukuin sa inyo si Satanas. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Isus. Nakita niyo po, munti ka na makalimutan. Nilagay yung pangalan ni Satanas. Tayo po bilang Kristiyano, kilala po natin ating kaaway. Amen po. Kilala niyo po ba kaaway niyo? Kung halimbawa may nakakatalunan kayong kapwa niyo. Halimbawa ako, naging kainitan ko si Jerry. Si Jerry ba talaga kaaway ko? Sabi dito si Satanas. Siya yung gumagawa ng gulo. No? Sabi diyan, malapit na niya pasukuin sa inyo Satanas. Malapit na po, no? Malapit na. At katulad nga lagi natin naririnig, no, yung gawa ni Satanas sa mga panahon ngayon, no? Talagang grabe na. Isa po sa mga paborito kong mga kasi mahilig po ako sa sports, lalo mahilig ako manood ng live, no? Isa sa mga pinapanood kong live. Ako nung pang elementary hanggang ngayon po. Ngayon hindi nag-ano kasi may sa NFL, alam niyo po yung NFL, National Football League, 'yan. Talagang avid fan po ako niyan, no? Hanggang ito lang 2003, tinigil ko na kasi nag-resign na yung yung paborito kong player. So 'yun. So nanonood ako niyan live, kahit madaling araw talagang inaabangan ko 'yan. Ngayon, inaabangan ko yung live ng sa Olympics, yung parade. Sino po nakapanood? Hindi ko naabutan. Ngayon, hindi ko naabutan eh. Noong minsan nagbukas ako ng ng FB kasi nga hinahanap ko yung natin, 'di ba, yung sa FB sa FB natin yung GCM kasi pag minsan sinishare ko yung mga 'di ba yung mga events o something mga may sa social media basta may nilalagay kayo sa GCM ayun. So nadaanan ko doon yung isang sikat na MMA, isang sikat na MMA. Sabi niya, medyo mura nga lang, pamura. Sabi niya, yung pangyayaring yun is gay, kasi mura, gay, satanic. Sabi ko, anong meron doon? Sa na yun. Tapos ngayon, nakita ko yung isang post ng aking pamangkin, nakasulat doon, marami daw na-offend. Parang nakaka-offend naman yung ba't sila na-offend doon? Ba't sila ma-offend doon? Sabi ko, tapos binasa ko. Naku, sabi ko, bakit ganito? Pinanood ko yung video. Hala, oo nga. Sino ba nakapanood ng video? Posible naman hindi kayo updated. Ha? Huwag niyo sabihin inosente kayo na hindi kayo nag-FB. Yung pasulyap-sulyap lang. Doon ko nakita. Although sabi nila doon, yung Last Supper, kumbaga parang minamak po nila, minamak nila. Ay nga, tama yung sabi ni Pastor Paul kagabi, bakit yung Kristiyano lang yung kayang imak ng tao, ng ibang tao? Bakit hindi nila bakit hindi nila imak yung Buddhism, yung Islam, o yung kasi alam ni Satanas, hindi totoo yun. Ito ang totoo. Kaya itong minamak. Ano naman po natin? So minamak, andun, nakita ko. Sabi ko, oo nga, tapos yung kabayo, kung ano-ano pa, Tapos siyempre ako, nag-comment naman ako. Ang comment ko lang, John 10:10.
So, yun lang. Alam niyo po yun kung John 10:10. Diba po ba? The thief come to steal, kill, and destroy. Tapos, yun po trabaho ni Satanas. No? Alam niyo po, minsan narinig ko nga no? Narinig ko kay Brother Christian, yung word na pronoun. Pagtatawagin mo isang tao, pronoun dapat. Tama po ba yun? Hindi he o she. Kasi nga, hindi mo alam eh. So, tama ba yun? Pronoun? So, ganun. Tapos, minsan narinig ko sa Amerika, sa isang korte, tinanong ng lawyer o kung sino man yun, tinanong niya yung babae, o LGBT kasi tinanong niya na kung ang lalaki ba ay nanganganak. Alam niyo po, ang lakas niya pa sinigaw, yes! Ha? Grabe, no? Ewan ko po. Kamusta po mga anak niyo sa eskwelahan? Lalo po ngayon sa DepEd, yung may mga minsan nga pag nakakausap ko asawa ko wala tayong magagawa sila nandoon sila yung nakaupo Kaya nga mananalangin tayo, yung mga henerasyon na nandito, yung mga susunod, no, umupo sila doon sa posisyon na kung saan, alam niyo po yun, yung lugar na yun magiging bahagi ng kingdom ng Panginoon. Amen? Na kung saan, halimbawa sabihin natin sa DepEd, okay lang ba? Sinabi ko na Di ba po ba? Yung mga ganun. Alam mo, may mga, kasi yung, tawag dito, yung, tinatapakan mo daw yung karapatan. Alam niyo yung panahon po namin, kahit nung elementary po, yung buhok ko, ito lang. Kasi yun lang inaalaw. Pero ngayon, hindi. Hindi yung pwedeng hipuin yun. Grabe, no? Grabe po, no? Kita niyo po. Pag-isipin niyo po mabuti, mga kapatid. Pag-isipan niyo po mga mabuti. Yung mga pangalan pong binanggit po dito, mga simpleng tao lang po ito. Pero napakalaki po ng role nila sa bahagi ng kaharian ng ating Panginoon. Mamaya po may madadaan pa po tayo, no? So yun po yun, 21. Binabati kayo ni Timoteo na ay kamanggagawa, gayon din ang mga kababayan ko sina Lucio, Jason at Sosipatro. Akong si Tirso na tagasulat ng liham na ito ang bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. So ito po, yung Book of Romans, sabihin natin hindi lahat ito sinulat ni Paul. O maaaring 10% sinulat ni Paul, pero may nagsulat po pala si Tercio. No? Akong si Tercio na tagasulat ng liham na ito ang bumabati rin sa inyo. Bakit inilagay pa ni Paul? Sabihin mo, Tercio, na ikaw ang nagsulat niyan. Sabihin mo, binabati mo rin sila. Kita niyo po? Ang Diyos walang tinatangi. Ngayon po, meron pong nireveal po sa akin, Panginoon, kung sino itong Tercio na ito. Sige po, no? Tercio, sige po, kinakamusta kayo sige po, 23. Ni Gaius na tinutuluyan ko, tinutuluyan ni Paul. Sa bahay niya, nagtitipon ng buong iglesia. Kita niyo po, bahay na naman. Kinakamusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod. Erasto, ingat yaman, treasurer ng lungsod. Treasurer ng lungsod. Sa atin po, po natin na si Ma'am Telma, Ulihin ng BIR. Nawa, dumami pa yung mga katulad ni Ma'am Telma na nakaupo sa gobyerno. Amen? Agree po ba kayo? Ang sarap po nun. Magmula sa mayor natin, vice mayor, kagawad, at kung ano pa hanggang sa pinakamababa, barangay tanod, Christian. Napakasarap po nun. Ano pa pong hanapin natin, no? Amen? Erasto na ingat yaman ng lungsod at ang ating kapatid na si Kwarto. Ayan po. Ito, Kwarto. Sa 20, ano po ba yan? Sige po, 23. 22. Sabi po doon, Tercio. Dito, Kwarto. No? Meron po sa Acts 20 po, verse 4. Acts 20, verse 4. Yan. Sumama sa kanya mga taga-Berea si Sopater na anak ni Piro, gayon din sina Aristarco at Segundo na mga taga-Thessalonica. Segundo, sa Romans 16:22, Tercio.
24, kwarto. Ano po yun? Tersyo. Number 2. Sige po, tingnan niyo po sa ano nyo. Number 2. Tersyo. Segundo. Number 2. Tersyo. 3. Kwarto. 4. Sino magulang magpapangalan sa kanya ng anak ng 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4. 1, halika dito. 2, halika dito. 3, 4. Sino pong anak? Sino pong magulang? Ngayon nga pahabaan ng pangalan. 'Di ba? Pahabaan ng pangalan. Hindi lang isa, dalawa, minsan 3. Pinahihirapan talaga yung bata. Minsan yung pangalan pa talaga, yung spelling pa talaga naman XYZ pa, may mga paganon-ganon. Pero eto, segundo, tersyo, kwarto. So sino po itong mga taong ito? Sino po ito? Ito po yung sinulatan ni Paul kay Timoteo. Ito po yung mga alipin. Mga alipin po ito. Mga alipin po ito. Kasi po meron po dito rin po tayo na kung saan, ayun nga, may tumulong sa kanya na isang alipin. So kita niyo po yun may tinatangi ba ang Diyos sa bahagi ng kanyang kaharian? Eto, Tersyo. Si Tersyo. Siya yung nagsulat para kay Paul. Isang alipin. Slave. Noong panahon na yan, yung Rome po, maraming slave po dyan. Napakaraming slave. Kaya ito po, isa po sa mga naging Kristiyano, binigyan ng halaga, binigyan ng pangalan, nilagay ni Paul. At yung pangalan na yan, hindi na mabubura yan. Kahit sabihin mong kwarto yan, tersyo yan, segundo yan. Naunawaan po natin mga kapatid. Naunawaan natin. Kayo po, ano nang bahagi niyo na po sa kaharian ng Panginoon? Ang ganda-ganda pa naman ng pangalan niyo. Pero ano na po bang bahagi niyo sa kaharian ng Panginoon? Kinakamusta kayo ni Gaius na tulungan ko sa bahay niya, nagtitipon ng buong, kita niyo po, puro bahay. Nagtitipon ng buong iglesia. Alam niyo po, minsan may napuntahan po akong napakagandang templo. Hindi ko na po matandaan. Minsan napanood ko rin. Napakaganda. Talagang, sabagay, hindi na po natin puntahan. Yung ibang mga churches dito na naglalakihan. Yung mga ibang mga church, naglalakihan, ang daming dekorasyon. Pero kamusta naman po kaya yung nasa loob, yung nagtitipon? Ito po mga bahay. Mga nasa bahay lang. Pero tignan niyo naman po yung mga nagtitipon. Mga simpleng tao na tinawag ng Panginoon, pero sinunod nila yung pagkakatawag sa kanila. Sumunod sila sa pagkakatawag sa kanila ng Panginoon. Amen po? Kinakamusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod ng ating kapatid na sige po. 25. Yan po. Purihin ang Diyos na makapagpatibay sa inyong pananampalataya sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Jesucristo na pinapangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang lihim sa loob ng mahabang panahon. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang lahat ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. At ngayon, sa pamamagitan ng Jesucristo, purihin natin ang isang Diyos, ang ganap na nakaunawa sa lahat ng bagay. Amen. So ito pong Book of Romans, tinapos po ni Paul, na tinatawag natin ditong doxology, na kung sabihin, summary siya, na kung saan pinupuri niya ang Panginoon. Pinapapurihan niya. Parang katulad po ito ni si Jude. Punta po tayo sa Jude. Jude 1, verse 25. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas na pamamagitan ni Jesucristo sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya kapurihan, karangalan, kalalatian at kapangyarihan mula noong unang, ngayon at magpakailanman. Amen. So si Paul po, tinapos niya po yung Book of Romans, sa last chapter na kung saan pinupuri niya po talaga ang Panginoon. Yung sinabi po ito, sige balik po tayo. Dito po, isa po sa mga tinutukoy ni Paul, lalo sa mga Gentile po,
Lahat na sinabi lahat ng mga kasulatan, no, yung mga sabi diyan na lihim. Sige po 26. 26. Sige 25 po. Purihan ang Diyos sa pamamagitan ng inyong nakakapagpatibay sa inyong pananampalataya sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Jesucristo na ipinapangaral ko. Ang magandang balita ngayon ay isang hiwagang na lihim sa loob ng mahabang panahon. So yung mga sinulat po ng mga propeta, no, yung mga unang sinulat noon, ang tinutukoy po doon ay ang ating Panginoon Jesucristo. Pero hindi pa nga lang nila maunawaan. So isa lang noon ay isang lihim pa lang. Pero ngayon na dumating na si Jesus Christ, eto na yon, nahayag na. Sige po, 26. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa, lahat na po ng bansa, sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang lahat ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. Mga kapatid, mayroon po tayong mga tungkulin. Hindi lang po natin tinanggap ang ating Panginoon Kristo bilang Diyos sa sariling tagapagligtas. Sabi po diyan, no, upang ang lahat ay sumampalataya. Sa pamamagitan ng mga isulat ng mga lahat ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. Sige, yung nauna po, pasensya na po at nahayag ngayon sa lahat ng bansa. So meron po parte po tayo ng Great Commission, mga kapatid, na ibahagi. Nasaan man kayo, sa eskwelahan, sa trabaho, no? Ewan ko po. Alam niyo po, napakasarap na kapag binabahagi salita ng Panginoon. Kahit sabihin mo, binabahaginan mo, manager mo, at ire-reject ka. Ako po, hindi ko naman po sa itinataas, pero alam niyo po na sa Singapore ako. Alam niyo po yun? Yung manager ko, yung mga manager doon, no? Tawag dito talagang na-share ko sa kanila. Sabi nga sa akin ng manager ko, i-share mo na naman sa akin yan. Yung Jesus nyo, marami ako dyan dito sa kwarto. Lahat ng mga Diyos-Diyosan nyo, meron ako sa kwarto. Kasi napangasawa niya, Pilipina eh. So lahat po ng mga Diyos-Diyosan nandun, si Buddha, kung sino-sino pa, pati yung mga, basta lahat ng mga So, siyempre sabi ko lang, wala po akong Diyos dyan, no? Pero ang lang po hindi po mako-compromise, no? Hindi po, hindi ko naman po sa itat, pero nandun na hindi po na-compromise, no? Kahit sabihin natin pinag-iinitan ako, no? Pinagkukwentuhan ako na hindi maganda, kumbaga, ang ko lang, malay ko pa kailam ko. Sabi nga sa akin na isang Pilipino na bago na engineer, head ng engineering, sabi niya, Jimmy, may ginawa ka ba dito sa opisina? Sabi ko, wala. Bakit ganun sa iyo yung si Amo, tsaka yung ibang ewan ko. Baka may ginawa ka na hindi maganda, bakit ganun? Sabi ko, wala anong gagawin ko. Pero nung pinapakita ko, dapat po pinapakita po natin. Mga kapatid, ano sabi dito ni Paul? Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita. Mga kapatid, yun po yung bungad. Ito po yung tema ng Romans. Kamusta na po? Ibinabahagi nyo ba? Ikinakahiya nyo? Pastor, kailangan ko pa ng konting konting lakas. Kailangan ko pa ng more fellowship para mabigyan ng kalakasan. Ganun ba yun? Ganun ba yun, mga kapatid? Sabi dito ni Paul, hindi ko lang matandaan, sabi niya, binabahagi niya yung salita ng Diyos, doon sa mga lugar pa na hindi pa na-aabot ng salita. Yan po si Paul. Si Paul yun sa kapanahunan po natin ngayon. Baka naman yung kasasalita po namin dito, kasasalita natin dito, tapos yung kababasa nyo ilang taon na po kayo nagbabasa, hanggang ngayon hindi pa kayo nakapag-share. Sa kaklase nyo, kaibigan nyo, pamilya nyo. Hindi na po, mga kapatid, no? Una, alam natin na mayroon Diyos. Tama? Siya ay buhay. Nagsasalita siya. Pangatlo, dapat alam natin yung salita. Amen? Pag itong salita ito ay alam natin, so ibig sabihin ito ay nakikita sa atin. Nagmamanifesto. Tayo isang ilaw at asin. Asin, nape-preserve natin yung mga mabuting gawa sa ating sarili, sa ating kapwa, dito sa church, sa tahanan nyo, sa eskwelahan, sa trabaho. At the same time,
ilaw na illuminate, no, nagliliwanag yung salita ng Panginoon sa ating buhay. Kesyo kung ano yung lumalabas sa ating bibig. Minsan nga narinig ko narinig ko lang po no, sa isang sabi doon sa bibig Sabi niya, isa sa kumbaga, nakaririmarim na sin ay yung yung chismis. Kasi nandito sa Bible, di ba po ba? Yung gossip. Pero bakit nangyayari sa mga Kristiyano? Sa loob ng church. Uy, alam mo ba? Si pastor. Alam mo ba? Leader yan. Naunawa natin mga kapatid. Mga pangalan, hindi po natin halos karamihan dito, hindi natin alam yung mga nagawa nila, na-contribute nila. No? Pero binigyan sila ng halaga. Inilagay sila ni Paul, isinulat sila kahit si Tercio, na dapat hindi niya, sino ba naman siya? Pangalan niya, tama ba? Tercio. Sino ba naman si Cuarto? Pero wala pong tinatangi ang Panginoon. Amen? Gawin naman po yung parte po natin. Tayo bahagi na isang kaharian dito ng ating Panginoon, dito sa lupa. Yung mga taong ito po, no, maaring iba dito, at tulad ni Phoebe, isang businesswoman, wala siyang lakas, no? Wala siyang lakas. Na sabihin na mahiyain, no, hindi siya marunong magbahagi. Pero nandoon na siya sabi niya, malaki ang naitulong niya sa mga kapatiran, lalo kay Paul. So nandoon na, yung mga kung anong blessing meron man siya, alam niyo po, no, dito po sa JCM Church, marami pong ministry. At minsan po, marami tayong project o gustong gawin ng mga leader, kasi po hindi po magawa Kasi po, ayaw niyo pong paggamit. Ayaw niyo pong i-share yung mga blessing niyo. Naunawaan niyo po mga kapatid? Maaring nandoon tumulong kayo sa isang ministry, may project na ganito. Para naman po yun sa mga sa mga kapatiran, sa mga kabataan, sa mga bata. Amen po ba? Nakesyo, alam niyo po, minsan hindi ko lang po banggatin nakakwentuhan ko isang pastor, no? So kilala mo na sarili mo, pastor. Kwentuhan ko siya. Retired na siya. Pero yung nakukuha niyang pera, ganun kalaki. Although may narinig din ako ganun. May narinig ako, although yung isang narinig ko lang, retired siya, ang nakukuha niyang pera every month, 80 o 90,000. Retired siya, matanda na siya. Saan niya pagdadalhin yun? Yung mga pangalan na nandito, lalo ito sa Phoebe, no? Isang businesswoman po ito. Nandoon, malaking tulong po siya sa church. Marami po siyang natulong sa pamagitan ng mga biyaya na meron po siya. Hindi niya Ganon din po, ano pa po dito? Ano po yung nabasa po natin? Tahanan. Hindi nila pinagkait yung kanilang tahanan at kung anong meron sila sa kanilang mga tahanan. Nawa, ganon din po tayo mga kapatid. Kung sino man po sa inyo na ngayon, hinihipo ng Panginoon, ang inyong puso, no? To support, no? Kung saan ministry nyo gustong suportahan po natin. Suportahan po natin. Kung yung mga nag-uumapon yung blessing na yan, wala naman patutunguhan, puro kalayawan lang, bakit hindi po natin ipagamit para sa karya ng Panginoon? Amen po? Naunawaan po natin. At sa ganoon, yung salita ng Panginoon, may babahagi po talaga sa lahat ng bansa. By God's grace, no? In God's time, magkakaroon. Kung kayo po, no? Na talagang susuporta, no? Susuporta sa bawat gawain ng Panginoon, by God's grace, by God's time, magkakaroon ng mga missionary at JCM. Tunay na misyonaryo na ibabahagi yung salita ng Diyos sa ibang bansa. Mga kapatid, yung kayamanan po natin, iiwanan lang po natin yan. May iwan po natin yan. Pero kung yung kayamanan na yan, ipinapagamit po natin para sa ating Panginoon, sa Kanyang kaharian,
para mas lalong umunlad. Alam niyo po, kung papagamit natin yan para sa mga to support, sa mga kabataan, mamulat, maturuan sila, masuportahan yung mga pangailangan nila, alam niyo po, napakasarap, no? Napakasarap na isang komunidad, isang community na nandoon, na nagkakaisa talaga. Amen po? Kaya yun po mga kapatid, sa Romans 16, the last chapter, dito po, yung mula 25 hanggang 27, nandoon yung pinaka-summary na kung saan tinataas ni Paul ang ating Panginoon Kristo. Amen? Inumpisahan niya sa chapter 1, tinapos niya pa rin sa chapter 16. Amen po? Amen? Purihin natin, Panginoon. Sige po, tayo po tayo, manalangin po tayo. Aming dakilan Diyos Ama, salamat po sa inyo pong salita. Lord, salamat sa inyo pong mga revelasyon. At alam po namin marami pa po ito. Lord, yung mga sa chapter 16 ito, napakaraming pangalan. Karamihan, Lord, ay mga babae. May iba, Panginoon, mga alipin o slave, Father God. May iba, mga nasa matataas na posisyon. Lord, tunay nga na wala po kayong tinatangi, lahat ay pantay-pantay, lalo na po sa paglilingkod. Kaya Panginoon, ang aming panalangin ay hipuin sa mga oras na ito, sa nakapakinig, at sa makapakinig pa, Lord, nahipuin. Na once na hinipo nyo, Lord, yung kanilang puso, and I believe, Lord, hinihipo nyo. Lord, I pray na mag-respond po sila. Lord, ano man po yung meron sila, Panginoon, yung buhay nila, yung talento nila, yung oras nila, Panginoon, yung mga blessings nila, kayamanan man niya, Panginoon. Lord, ito'y ma-share po net, may bahagi. Maaari may kanya-kanya po kaming gift, Father God. Mag-gift na to encourage, Father God, mag-gift na to preach, may gift, Lord, na mag-share ng blessing. At nandun, Panginoon, pag ang inyo pong anak ay nagkakaisa, lalo na po, Lord, sa katotohanan. Nandun, Lord, nandun, sa inyo pong salita, sinabi niyo po doon, na malapit na namin tapakan si Satanas, lalo po yung mga kanyang gawa. Lord, pag ang inyo pong mga anak ay nagkakaisa at nagtutulong-tulong, nandun, Panginoon, na walang mga dibisyon. Nandun, Lord, naghahari yung pag-ibig, pagpapatawaran, pagpapakumbaba, pagkakaisa. Nandun, Panginoon, tunay nga, sa church na ito, ay nandito po kayo. Lord, salamat sa mga pangalan na ito. Lord, hindi naman po namin sila kilala eh. Hindi namin alam kung ano yung kontribusyon nila. But nandun, Panginoon, binigay niyo po sila ng halaga. Ganon din po kami, Panginoon, sa kasalukuyan ngayon. Hayaan niyo, Panginoon, na hindi lang yung aming pangalan, yung alam po ninyo, kundi Lord, yung aming buhay ay may bahagi po namin sa ikalawalhati po ninyo. Salamat, Panginoon. Salamat po. Purihin po kayo, dakilain kayo sa pangalan ni Jesus. Amen.